Ama naming Yahuwah, o dakila naming Diyos sa langit, pinupuri at sinasamba namin ang iyong banal na pangalan. Maraming maraming salamat po, o aming Aba. Napakabuti mo po sa amin. Puspos ka ng pag-ibig. Katunayan, narito pa rin kami. Nasa harapan mo, taglay ang buhay at lakas. Karapatan namin kami makapaglingkod sa iyo, o aming Aba. Kaya muli po sa pagtitipong ito, gaya ng lagi mong ginagawa sa amin, muli mong pakisugo ang iyong espiritu at presensya mo sa amin. Halika na po sa piling ng iyong mga lingkod, o aming Aba. Sa bawat sambahayan na natitipon po ngayon, inihiling namin at inaasam namin ang muling pagpapalakas, ang kapahingahan sa piling mo, o aming Aba. Kaya naman, wag mo sana kaming bibiguin. Samahan kami sa buong panahon ng aming pagtitipon. Naririto, mga lingkod mo na naglapit na sa iyo ng kanilang mga pangangailangan, ang mga magulang at ang mga anak. Batid mo po laman ng kanilang puso at isipan ang mga dalahin po sa buhay, ang mga pangangailangan nila, o aming Ama. Ikaw na pong bahala sa bawat isa. Nawa may pagkaloob, bawat kahilingan, may pagkaloob, maging kagalingan ng bawat karamdaman ng iyong mga lingkod. Sa pagsambang ito, sa pag-aaral ng iyong mga salita, inihiling namin patuloy buksan ang aming puso at pag-iisip na laging itong tumangim sa aming pang-unawa. Huwag kaming makalimot. Makapagpatuloy kaming taglay ang pagtatapat at matibay na pananampalataya. Anuman ang aming kaharapin, pagsubok at kahirapan, mananatili ang katapatan namin po sa iyong dakilang pangalan. Yahusha, aming Panginoon, sa iyo man kami ay sumasamba at nagpapasalamat din. Maraming maraming salamat, kundi dahil sa iyo, wala kami ngayon sa ganitong pagkakataon. Maraming salamat sa patuloy na pagpapalakas mo sa amin, sa pagpapalakas mo ng loob ng bawat isa. Manatili kang lagi sa piling namin hanggang kami magtagumpay, hanggang sapitin namin po ang dakilang araw na iyon ng iyong pagdating na isusugo ka na ng ating dakilang Yahuwah. Ama, muli nagbabalik tawag po kami. Inihiling naming patuloy na basbasan ang mga isinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din ang buong sambahayan, ang aming mga kabuhayan. Dumaloy ang iyong mga pagpapala, magamit namin sa araw-araw at sa mga gawang paglilingkod sa iyo. Inihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan po lamang ng Panginoong Yahusha. Amen. Ihahayag ko ay Yahusha ang iyong pagsasakit. Pinupunan ang iyong pag-ibig na walang may tutumbas. Sambahin ang iyong pangalan, puso ko'y nagagalak at maging karapat-dapat. Shabbat Shalom, ang mga mahal na kapatid. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nagpapasalamat po tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat narito tayo para mag-aral na naman ng mga dalisay na katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Minsan po ba mga kapatid ay naranasan natin na halimbawa kapag tayo ay mag-present sa ibabaw ng entablado, tapos meron tayong mga kasakasama sa paligid natin na sumusuporta, nagtitiwala sa atin, nagpapalakas ng ating loob. Di po ba napakasarap nun sa ating pakiramdam?
Kaya nagagawa natin na ipapakita natin ng maayos yung ating mga talento o yung ating mga kakayanan. Pero halimbawa naman, ni wala man lang o wala kahit ni isa sa paligid natin sumusuporta sa atin. Sa halip ay pinagdududahan pa tayo, hindi naniniwala sa ating kakayanan, ano yung mararamdaman natin? E di po ba, mas matatakot tayo. Hindi natin lubos na may papakita yung ating talento, yung ating kakayanan. Ganyan po ating makikita mga kapatid. Ang kahalagahan po ng mga taong nagpapalakas ng loob ng bawat isa sa atin. Dahil ang katunayan po, ang kasaysayan po ng Biblia ay hindi lamang po patungkol sa pagtatagumpay ng mga kilalang tao, gaya nga po halimbawa ng mga apostol, kundi ito po ay patungkol din sa mga taong nasa paligid nila na may malaking papel po para sa pagtatagumpay nila. Isa na nga po riyan, itong si Bernabe. Sino po ba itong si Bernabe, mga mahal na kapatid? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa dito po sa Gawa 4:36 hanggang 37. Ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ay ibinigay niya sa mga apostol. Sino po itong si Bernabe, mga kapatid? Actually, si Bernabe, ang tunay pong pangalan niya ay Jose, na siya po ay taga Cyprus. Eh bakit po Bernabe yung palayaw niya? Sapagkat yun po yung nais itawag ng mga apostol sa kanila, sa kanya. Ano po bang ibig sabihin ng Bernabe? Ibig sabihin po, tagapagpalakas ng loob. Eh bakit yun nga po yung napili ng mga apostol para itawag sa kanya? Sapagkat yun po yung karakter ni Bernabe. Meron po siyang taglay po niya yung kakayahan na makapagpalakas ng loob ng ibang tao, lalo na po sa panahon na halos mawalan na po sila ng pag-asa at panghinaan na ng kanilang mga kalooban. Yung kanyang pananalita at yung kanya pong pagkilos, yun po ang nagiging dahilan para mapalakas po niya yung loob ng ibang tao. Sa makatwid, mga kapatid, yung salita po ay, o yung napakahalaga po ng bawat salita na binibitiwan po natin. Sapagkat yung salita po, yung bawat salita natin, meron po yung kinaangkupan na sitwasyon o pagkakataon. Kaya dapat marunong po tayong mga pa ng sitwasyon bago tayo magbitiw ng ating mga salita para magawa po natin makapagpalakas ng loob po ng ibang tao. Ano po ba ang isang halimbawa ng pagpapalakas ng loob na nagawa po nitong si Bernabe? Dito po sa ating binasa, alam po natin na ang iglesia noon, ang eklesiya, ay nag-uumpisa po lamang. Kaya yung mga kapatid po noon, nagkakaisa sila na sila po ay magtutulong-tulungan para wala po ni isa sa kanila ang kakapusin sa pangangailangan. Kaya ang ginawa po ni Bernabe noon, ibinenta niya yung kanyang mga ari-arian at lahat ng kanyang pinagbentahan ay binigay niya po sa mga apostol. Kaya makikita po natin dito na hindi lamang po salita ni Bernabe yung nakapagpapalakas ng loob, kundi ano pa po, kahit yung kanyang mga gawa ay nakapagpapalakas din po ng loob ng ibang tao. Kaya dahil sa ginawa niya ito, napalakas niya ang loob ng mga kapatid at napalakas din niya po ang loob ng mga apostol. Kaya dapat maging huwaran po ng bawat isa sa atin ito pong si Bernabe. Gaano po ba kahalaga ang pagpapalakas ng loob o yung tinatawag po na encouragement sa ibang tao? Unang Tesalonica 5, ang talatay 11, ganito ang ating mababasa. Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa, katulad nga ng ginagawa ninyo. Gaano po kahalaga? Yung pagpapalakas ng loob, yung encouragement. Sabi dito sa ating binasa, ito po ay nakapagpapatatag ng bawat isa. Kailangan po natin yan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, di po ba? Napakarami, kahit halimbawa, huwag na lang tayo lumayo. Sa pamilya na lang po natin, sa ating mga anak, napakaraming bagay na nakapagpapahina ng kanilang kalooban. Na maraming bagay na ikinatatakot po nila. O kahit maging sa ating mga asawa. Dapat alam din po natin kung paano natin mapalalakas yung kanilang kalooban. Dapat hindi lang sa salita, kundi dapat sa ating mga gawain. Dapat nandun po tayo lagi sa kanilang tabi na sumusuporta po sa kanila.
At kapag nagawa po natin yan sa ating sambahayan, dapat ay magawa rin natin yan sa ating mga kapwa at kahit sa ating mga kapatid. Dahil mga kapatid, kaya dapat marunong po tayo. Lahat tayo marunong magpalakas ng loob ng ibang tao, gaya po nitong si Bernabe. Na po ba dapat ang pinagtutuunan natin ng pansin para magawa po nating mapalakas ang loob ng ibang tao? Dapat po ba tinititigan natin yung kanilang mga pagkukulang o yung kanilang mga kapintasan? Hindi po dapat, mga kapatid. Dapat ang tinititigan po natin ay yung potensyal sa isang tao. Ganyan po kasi yung pamamaraan nitong si Bernabe. Kaya napakaraming tao yung kanyang napalakas ng loob po noon. Sino po ang isang halimbawa na napalakas ni Bernabe ang loob niya? Mga Gawa 9:26 hanggang 27, pakinggan natin ang nakasulat. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit sila ay natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahusha. Kung matatandaan natin, ito pong binasa natin ay nangyari nga po nung tinawag itong si Saulo para maging alagad po ng ating Panginoong Yahusha at para maging tagapangaral po sa mga Hentil. Ano pong nangyari nung tumungo ito si Saulo sa Jerusalem para katagpuin po niya yung mga kapatid? Kasamaang palad, hindi po hindi po siya tinanggap ng mga kapatid o mga alagad noon. Siyempre, natatakot po kasi sila eh. Alam naman po nila kung ano yung pagkatao ni Saulo noon. Isa siyang manguusig ng iglesia. Ipinadadakip niya yung mga kapatid, ipinapapatay. Kaya iniisip ng mga kapatid, mahirap ng pagkatiwalaan yung taong niya. Baka mamaya, kung ano pang gawin sa atin, baka mamaya patayin pa tayo. Pati po ba? Ganyan ang isipan minsan ng maraming tao. Kasi dahil po kasi sa takot, yan po yung kadalasan na nagiging dahilan para ma-discourage po tayo eh. Dahil po, ang nakikita lang natin ay yung negatibo o yung hindi magagandang bagay. Pero sino po lamang ang tumulong kay Saulo para mapalakas yung loob po niya? Dahil nga hindi po naging maganda yung pagtanggap sa kanya ng mga alagad noon. Walang iba kundi si Bernabe. Kaya ang tanong natin, paano po nagawa ni Bernabe yun? Nas, sa halos lahat po ng mga alagad, siya lamang ang nagtiwala kay Saulo. Siya lang nakapagpalakas ng loob kay Saulo. Sapagkat nakikita po ni Bernabe yung kabutihan sa isang tao. At nakikita rin po ni Bernabe yung ikabubuti para po sa gawain po ng ating Panginoong Yahuwah. Kaya dapat makita rin po ng bawat isa sa atin yung mga kabutihan sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, para lagi maipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Sino pa po? Bukod kay Saulo, ang napalakas ng loob nitong si Bernabe. Gawa 13, 4 hanggang 5. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng banal na espiritu. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambahan ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Sino pa po ang napalakas ang loob nitong si Bernabe? Siya po itong si Juan Marcos. Ayon sa ibang tala po ng Biblia, siya po ay isang pinsan din po. Pinsan din po siya ni Bernabe. Ano po naging papel ni Juan Marcos kina Bernabe at kay Saulo? Siya po yung katukatulong nila kasama sa kanilang mga paglalakbay at sa kanilang mga gawain. Madaling salita, makikita natin na hindi rin madali yung naging trabaho ni Juan Marcos. Kasi hindi naman po biro noon yung maglakbay. Di po ba? Ano pong nangyari ngayon? Kalaunan sa kanilang paglalakbay. Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 13. Umalis sina Pablo sa Paphos at bumayahe papuntang Perga na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem.
Ano po ang nangyari kay Juan Marcos? Siyempre, bilang tao po, minsan, hindi maiwasan, makagagawa po tayo ng mga pagkakamali, makakagawa tayo ng maling desisyon. Bakit po? Ano po ba ang ginawa nitong si Juan Marcos? Iniwan po kasi niya itong si Pablo at si Bernabe nung nasa Perga na po sila, tapos bumalik na po siya sa Jerusalem. Hindi man po direktang binanggit dito ng Biblia kung anong dahilan ng kanyang pag-alis, pero nakatitiyak po tayo na hindi po nagampanan ni Juan Marcos yung kanyang tungkulin. Kaya mapapaisip na lang po tayo, siyempre. Ano na lang kaya ang iisipin ni Apostol Pablo, di po ba? Ilan na nga lang sila magkakasama, tapos iiwan pa sila ni Juan Marcos, di po ba? Kaya pag ganyan po kasi may ganyan mga pangyayari, minsan madali para sa atin na husgahan yung ibang tao. Husgahan yung pagkakamali nila. Iniisip po nila, o iniisip natin, na hindi na natin kahit kailan pwedeng pagkatiwalaan ng ganyang mga tao. Yung ganyan tao, gaya ni Juan Marcos, na iniwan tayo, di po ba? Hindi po dapat tayo maging ganyan, mga kapatid. Kailangan po maging matiisin po tayo sa bawat isa. Kailangan magpatawaran po tayo. At wag po nating pakatitigan yung pagkukulang o yung mga kapintasan ng bawat isa sa atin. Sa halip ay matuto po tayo na palakasin lagi ang loob ng bawat isa sa atin para lagi po nating maipagpatuloy ang gawain po ng ating Panginoong Yahuwah. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po, saan man kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo, ay galak na galak ang inyong mga puso habang pinag-aaralan natin ang mga salita ng ating Yahuwah Abba. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, nakilala natin ang isang lingkod ng Diyos na ang pangalan ay Bernabe, na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay tagapagpalakas ng loob. At marami po siyang napalakas ng loob. Ang ilan po ay si Apostol Pablo. Nang si Apostol Pablo ay tawagin ng ating Panginoong Yahusya at siya'y nagtungo sa Jerusalem upang makisama sa mga alagad ng ating Panginoong Yahusya at hindi siya tinanggap. Ngunit si Bernabe, pinagtiyagaan siya at sinamahan siya. Gayun din po, si Juan Marcos ay isa pa sa mga tinulungan o pinalakas ng loob ni Bernabe. Kaya tayo po, kailangan matuto rin tayo sa pagpapalakas ng loob. Kaya nalaman din natin na si Juan Marcos ay iniwan si Apostol Pablo at si Bernabe na mag-isa na silang dalawa lamang sa Pamfilya. Kasama siya, ngunit umalis. Maaring umalis ng walang paalam. Sino po ang nagpakita ng pagmamahal kay Juan Marcos upang mahikayat at mabago siya? Ito po ang sagot sa mga gawa 15:36 hanggang 39. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila. Sumang-ayon si Bernabe, pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Pero ayaw pumayag ni Pablo. Dahil noong nakasama nila si Marcos, pero iniwan sila nito nung nasa Pamfilya sila. Matindi ang kanilang pagtatalo, kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Bagamat hindi sinasabi dito, si Apostol Pablo naman ang isinama si Silas. Kaya sino po ang nagpakita ng pagmamahal at pagmamalasakit kay Juan Marcos upang mahikayat at mabago siya? Si Bernabe po.
ang lahat po ay sinukuan na si Juan Marcos, kasama na si Apostol Pablo. Gaya ng natutunan natin doon sa previous verse, nakita na nabigo si Juan Marcos. Kaya marami sa atin, kapag ka nakita nating nabigo ang isang tao, maaaring husgahan natin agad. Oh, hindi naman na mabuti ang tao na yan, na nagkakamali. Kailangan natin dito yung gumagawa ng puro tama ang kailangan natin. Ngunit si Bernabe po hindi sumuko kay Juan Marcos. Hindi niya sinukuha, kundi ano pong ginawa niya? Kinausap niya. Ano palagay niyo ang sinabi ni Bernabe kay Juan Marcos? Palagay niyo ba hinusgahan siya? Oh, wala ka namang ginawang tama eh. Hindi po. Maaring inalam niya. Bakit? Ano ba nangyari? Nung umalis ka sa Pampilya, nagkasakit ka ba? Ano ba ang dahilan mo? Kaya kailangan, wala po tayong mga assumptions gaya nung napag-aralan natin kagabi. Kailangan malaman natin ano ba talaga ang nangyari. Bakit ka umalis? Maaaring sabihin niya, kasi sumakit ang tiyan ko, o nagkaroon ako ng karamdaman, o pinanghinaan ako ng loob dahil doon sa maraming mga tanong sa akin ng mga minimisyon natin. Kaya sa ganong paraan, malalaman natin kung paano ang ibibigay nating solusyon, pagpapayo doon sa ating mga kapatid kung alam natin ang dahilan. Kaya ganun po ang ginawa ni Bernabe kay Juan Marcos. Inalam niya at pinayuhan niya. Hindi niya hinusgahan. Pinayuhan niya. Sinamahan niya upang lumakas ang loob at makasamang muli sa paggawa. Kaya ano po ang naging bunga ng pagmamalasakit ni Bernabe kay Marcos? Tuloy po natin sa ikalawang Timoteo 4:9 at 11. Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Si Lucas lang ang kasama ko. Kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Ano po ang naging bunga ng pagmamalasakit ni Bernabe kay Marcos? Alam niyo po ba kung sino ang nagsasalita dito, mga mahal na kapatid? Sino ang sumulat nito? At sino ang sinulatan? Si Apostol Pablo po ang sumulat, ang sinulatan si Bernabe. Ano po ang sabi kay Bernabe? Pagsikapan mong makapunta rito at isama mo na rin si Marcos. Bakit po niya pinasasama si Marcos? Sapagkat malaki ang maitutulong ni Marcos sa mga gawain niya. Kaya ibig sabihin po, kung nung nakarang panahon, ang tingin ni Apostol Pablo ay nabigo, nagkamali si Marcos, ngayon ano po, naging mabuting katulong. Kaya nagbago po ang pananaw ni Apostol Pablo tungkol kay Juan Marcos. Alam nyo ba na si Juan Marcos ang kinikilala ng marami na sumulat ng ebanghelyo ayon kay Marcos sa bagong tipan. Kaya siya po kinikilala. Palagay nyo ba kung hindi pinagtsagaan ni Bernabe na hikayatin, pagmalasakitan si Juan Marcos, magiging tagasulat po ba siya ng ebanghelyo? Maaring hindi po. Kaya yung kapangyarihan po ng pag-ibig ay nakakapagpabago ng tao. Kaya nagkaroon ng
transformation si Juan Marcos dahil po sa pagmamalasakit ni Bernabe. Ngayon po, tayo po sa assembly, kailangan po ba natin ang pagpapalakas ng loob? Opo. Bakit po? Kakaunti tayo. Ngunit napakarami, napakalaki ng ating trabaho. Ano ba yung trabaho natin? Maibalita natin ang magandang balita sa maraming tao, ang pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua Kristo na siya'y namatay at nabuhay na maguli upang matubos ang mga tao sa kanilang makasalanan. Tungkulin din po natin na maipahayag natin yung mga katotohanang natutunan natin nung pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Kamukha po ng mga aral ng ilang relihiyon na halimbawa yung Iglesia ni Cristo tungkol sa Isaias 43, 5 hanggang 6. Ang sabi po ng Diyos, huwag kang matakot. Dadalhin ko ang iyong lahi mula sa silanganan. Pipisanin kita mula sa kanluran. Sasabihin ko sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo at ang aking anak na mga babae mula sa mga wakas ng lupa. So ang sabi nila, yun daw kausap ng Diyos ay ang sugo. Ngunit kung titingnan natin yung konteksto, ang kausap po ay ang bansang Israel. Bakit po sila titipunin? Ang sabi, dadaling kita mula sa silanganan, mula sa kanluran, mula sa hilagaan, mula sa timugan. Bakit po? Saan sila dadalhin? Sa Israel. Bakit po? Nagkalat po sila dahil po doon sa exile, doon sa Assyrian exile na nangyari noong 732 BC at yung Babylonian exile na nangyari noong 587 BC. Kaya titipunin silang muli. Kaya yung mga wakas ng lupa na sinasabi nila 1914, meron pong 92 times na nakita yung mga wakas ng lupa sa Biblia, walang kahit isa man na tumutukoy sa panahon, kundi lahat tumutukoy sa dako. Ibig sabihin nun, sa dulo. Ang wakas ng lupa, sa dulo. Dulong silangan, dulong kanluran, dulong hilagaan, dulong timugan. Kaya yan po ang mga kailangang maibigay natin, maipamahagi natin sa maraming mga tao upang makaalis sila sa maling relihiyon. Tayo naman, binibigyan natin silang pagkakataon upang ipaliwanag nila magkaroon ng friendly debate. Ngunit wala naman po silang ginagawa. Kaya tayo po, kailangan ba natin ang isa't isa upang palakasin ang bawat isa? Opo. Paano naman natin mapapalakas ang loob ng isa't isa? Kailangan po, suportahan natin ang bawat isa. Maaring, halimbawa, namamahagi tayo ng ating pananampalataya, yung iba medyo ninenervyos pa, pinanghihinaan ng loob, anong gagawin natin? Sasamahan kita. Maaring merong karamdaman ng isang kapatid, palalakasin natin ang loob niya, sasamahan kita, dadaling kita sa doktor. Ako ang sasama sa doktor. Ano pa po? Una, suportahan natin. Ikalawa, salitain po natin at pagtibayin ang mga salita at pangako ng ating Yahuwah Aba. Marami pong mga pangako. Kaya pagka pinanghihinaan tayo ng loob, ano pong gagawin natin? Bulayin natin yung mga salita sa atin ng ating Yahuwah Aba, yung mga pangako niya na sa panahon ng mga bagabag, nandyan siya. Makakalapit tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo.
Gumawa tayo. Ikatlo, gumawa tayo ng mga bagay na magbibigay inspirasyon sa mga kapatid. Aba, marami pong mga kapatid na gumagawa ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon. Pagka tipon tayo halimbawa, ay mga kapatid naghahanda ng marami. Nagpapatlak. Talagang pinaghahandaan nila. Yung iba pa, nagdadala ng bunga ng mga halaman nila, mga prutas, mga gulay, at ipinamamahagi doon sa mga kapatid. Yung iba, talagang tumutulong upang ihanda yung mga aawitin natin, halimbawa sa mga pagsamba. Yung mga naghahanda po ng mga leksyon natin ay tinuturo tuwing pagsamba. Kaya, pang-apat, ano pa po, pahalagahan natin ang mga tagumpay, malalaki man o maliit. Magpatuloy tayo sa paggawa. Kaya yun nga pong nung magkaroon tayo nung seminar nung nakaraang Sabado, tuwan-tuwa yung mga kapatid, nagkatipon-tipon, nag talagang gustong-gusto nilang matutuhan. Yung iba, dala-dala nila yung mga notebook nila. Alam natin na nagsisikap sila na pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa po. At tayo po, talagang magpatuloy tayo hanggang matapos natin ang ating mga gawain. E paano po nagawa ni Bernabe na makahikayat at makapagpalakas ng loob ng mga kapatid? Ito po ang sagot sa mga gawa 11:22 hanggang 24. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na matatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Paano po nagawa ni Bernabe na makahikayat at magpalakas ng loob sa mga kapatid? Sapagkat siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Ano ang ibig sabihin po noon? Sino po ba ang nagpapadala ng Espiritu Santo? Ang ating Yahuwah Aba. Ibig sabihin nun, pinadadala sa Kanya. Bakit po? Siya'y napakabuting tao. Punong-puno ng pananampalataya sa Diyos. Kaya, yan po ang dapat nating gayahin. Kaya ano po ang ibinunga ng pagdalaw ni Bernabe sa Antioquia? Marami pong mga tao ang sumampalataya sa Panginoon. Kaya nakausapin niya yung mga kapatid doon, galak na galak siya. Pinagpayuhan niya sila na manatiling tapat sa Panginoon, maglingkod ng buong puso. At natuwa naman yung mga kapatid. Ano po ang nangyari? Maraming mga tao ang sumampalataya sa Panginoon. Punahin po natin ito na yung mga tao, yung mga kapatid doon, sila po'y sumampalataya sa Panginoon, hindi kay Bernabe. Kaya tayo po, pinalalakas natin ang loob ng mga tao upang sila'y lumapit sa Diyos, sumampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Yahusya lamang. Diyos lamang at ating Panginoong Yahusya ang dapat nating sampalatayanan. Bakit po tayo kailangan mapuspos ng banal na Espiritu upang pagmulan tayo ng pagpapatibay loob para sa ibang mga tao? Ito po ang sagot sa Juan 14:26 hanggang 27. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo
ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Bakit po tayo kailangan mapuspos ng banal na espiritu upang pagmulan tayo ng pagpapatibay ng loob para sa ibang mga tao? Sapagkat ang banal na espiritu po ang ibibigay ng ating Yahuwah Aba bilang ating tagatulong. Ano po bang ibig sabihin na ang Espiritu Santo ay isang tagatulong? Sa English po, advocate. Sa Grego naman, parakletos. Galing po yung advocate o tagatulong sa salitang Grego, parakletos, na ang ibig sabihin ay nakatayo sa ating tabi. Ano pong ibig sabihin nun? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang ating Yahuwah Aba at ang ating Panginoong Yahusya ay parang nasa tabi lamang natin, handang tumulong at handang palakasin ang ating loob. Alam niyo po, naaalala ko, nung tayo'y bago pa lang nahiwalay doon sa Iglesia ni Cristo. Nung mahiwalay tayo, ang isang pinagsikapang gawin ng ating ministro ay ang magkaroon tayo ng pagsamba. Ngunit pinigilan nung mga kasama din natin, yung ilang mga ministro na kasama din natin, ang sabing ganon, eh, sasamba kayo, wala naman kayong tagapamahala. Pati yung Iglesia ni Cristo, tinatawanan tayo. Wala kayong tagapamahala. Paano? Paano kayo magkakaroon ng pagsamba? Ito po, ang namamahala sa atin ay ang ating Panginoong Yahusya. Paano tayo pamamahalaan? Isusugo niya ang Santong Espiritu. Kaya ang mangyayari niya, parang nasa tabi lang natin sila, malalaman natin kung ano ang kanilang kalooban. Masasabi nila sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nga tayo sa Assembly of Yahusha, palagay niyo ba merong gumagabay sa atin? Aba, meron po. Paano natin matututuhan lahat ng pinag-aaralan natin ngayon? Yung mga katotohanan nakikita natin na mali pala ang paggamit ng maraming mga talata sa Biblia ng ilang mga religious group. Dahil po yan sa patnubay ng Espiritu Santo na isinusugo ng Diyos at ng ating Panginoong Yahusya. Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, mapapalakas ang ating loob ng ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya. Ano pa po ang magagawa ng Espiritu Santo para sa atin? Bibigyan po tayo ng kapayapaan ng kalooban at lakas sa panahon ng mga kabagabagan. Kaya sabi nga sa huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Yahusya. Siya ang nagsasalita sa talatang ito. Yan ang binanggit niya doon sa kanyang mga alagad nung siya'y aakyat na sa langit. Ang kapayapaang ito, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang sabi niya, bakit po tayo makaaasa sa ating Yahuwah Aba at Yahushua Mashiach kung tayo'y pinanghihinaan ng loob? Huling talata na ating babasahin, 2 Timoteo 4,
16 hanggang 18. Sa unang pagharap ko sa hukuman, ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hentil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Bakit po tayo makaaasa sa ating Yahuwah Aba at Yahushua Mashiach kung tayo'y pinanghihinaan ng loob? Sapagkat ang ating Yahuwah Aba po at ang ating Yahushua Mashiach ang mananatiling kasama natin. Pabayaan man tayo ng ating mga kasama. Gaya po ni Apostol Pablo, nang siya po'y arestuhin at iharap sa hukuman, ano po ang nangyari? Walang sumama sa kanya. Natatandaan niyo rin po ba? Nung arestuhin din ang ating Panginoong Yahusya, dinakip siya ng makawal. Ano po ang nangyari? Maging si Apostol Pedro, kaibigan niya, kasama niya, ano po ang ginawa? Itinatwa siya ng 3 beses. Pangatlong beses, tumilahok yung manok. Ngunit tayo po, kung lalapit tayo sa kanila, sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach, mabibigo po ba tayo? Hindi po. Nandiyan sila para sa atin. Kaya si Apostol Pablo, nung umasa na siya sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach, ano po ang ginawa sa kanya? Sinamahan siya, binigyan siya ng lakas, at nakapangaral siya ng lubusan sa gitna ng mga hentil. Ang sabi pa niya, ang Panginoon ang nagligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Maraming mga panganib. Bakit po? Nanganib siya. Nanganib siya sa mga kaaway ng ating Panginoong Yahusya. Nanganib siya dun sa mga alagad ng ating Panginoong Yahusya din. Dahil akala siya pa rin yung dating Saulo na mang-uusig ng mga alagad. Pagkatapos, nabilanggo siya kung ilang beses. Hinampas, hinagupit ng maraming beses. Na shipwreck 3 beses. Isang buong araw, isang buong gabi, palutang-lutang sa dagat. Napakapanganib ang mga dinaanan ni Apostol Pablo. Ngunit ano po ang ginawa ng ating Yahuwah Aba? Iniligtas siya. Iniligtas siya sa lahat ng kasamaan. At sabi niya, siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Kaya yan din po ang asahan natin. Na sa panahon ng mga bagabag, sa panahon ng kahirapan, makakalapit tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. At kapag nadama natin yung lakas, ibahagi din natin. Palakasin din natin ang loob ng ating mga kapatid. Mahalin natin ang isa't isa upang sa ating paglalakbay sa magulo at mapanganib na sanlibutan ito, walang maiwan sa daan, kundi tayong lahat makatapos tayo ng ating mga takbuhin. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahuwah Aba, banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Magalang pong lumalapit ang iyong hamak ng mga alipin. Damang-dama namin, o dakila naming Diyos, na mahal mo kami. O dakila naming Aba, maraming salamat
Itinulot mong matutuhan namin ang tungkol kay Bernabe na tagapagpalakas ng loob. Opo, dakila naming Aba, sa aming paglalakbay sa magulo at mga mapanganib na sanlibutan ito, kailangan po namin ang pagpapalakas ng loob. O dakila naming Aba, patuloy kang maawa sa amin, patuloy kang gumamit ng mga kasangkapan, mga kapatid namin, ang bawat isa sa amin, mapalakas namin ang loob ng isa't isa upang sa aming paglalakbay o dakila naming Diyos, walang maiwan o aming Ama, kundi kaming lahat. Sapitin po namin ang bayang banal na inihahanda mo sa iyong mga hinirang o dakila naming Diyos. Habang kami naglalakbay pa sa magulong sanlibutan ito, marami kaming masasagupang matitinding kahirapan, mga mabibigat na karamdaman. O dakila naming Aba, pagalingin mo sana ang iyong mga anak na nagdaranas ng mga karamdaman. O dakila naming Diyos, ibalik mo po ang lakas ng iyong mga lingkod, ang mga nahihirapan sa buhay na ito. Ibigay mo po ang lunas. Ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Walang makahadlang o aming Ama, makapagpatuloy kaming nakasasamba, nakapaglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. Idinadalangin din namin ang marami naming mga mahal sa buhay. Ang ilan nakakulong sa iba't ibang relihiyon o dakila naming Diyos. Sana po'y mabuksan ang kanilang mga mata't isipan. Kinakausap namin sila kung ipinaliliwanag namin sa kanila ang iyo pong mga banal na katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan. Sana po'y kausapin mo rin sila, bagbagin mo kanilang mga puso upang makasama namin sila sa tunay at karapat-dapat na paglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Maraming maraming salamat, o dakilang Panginoong Yahusya. May pangako ka rin sa amin. Ang sabi mo, kung ikaw ay nasa langit na, isusugo mo ang Santong Espiritu upang ipaalala sa amin ang lahat ng sinabi mo sa amin, upang iparating sa amin ang dapat naming malaman, upang kaming lahat magabayan kami, upang kami maging karapat-dapat pong makasalubong sa iyo sa himpapawid sa araw na bababa ka na mula sa langit. Patuloy mo po kaming samahan, o dakilang Panginoong Yahusya. Maraming maraming salamat dahil sa iyong hirap na tiniis, dahil sa iyong kamatayan. Kami po ay natubo sa aming mga kasalanan. O dakilang Panginoong Yahusya, patuloy kaming susunod sa iyo. Ikaw po ang tutularan namin. Itulot mo po, o dakilang Panginoong Yahusya, na ikaw lamang ang aming sambahin at paglingkuran at ang ating Amang nasa langit. O dakila naming Diyos, sumasampalataya po kami, nadinig mo po ang karaingan ng iyong hamak na mga alipin. Pinatawad mo na po kami sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Paglapas mo siyang
Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Unang-una, yung ating pong susunod na in-person na pagsamba ay gaganapin po sa Fresno, California. Ang petsa ay March 1, 2025. Gaya po ng ginawa natin sa Granite Bay, magsasagawa rin po tayo ng Bible Literacy Program live class sa 3 p.m. Kaya yung pagsamba natin sa araw na ito ay 12 noon, tapos yung BLP 3 o'clock p.m. Pacific Standard Time. Sinasabi po namin ito para po sa lahat ng mga makapupunta ay sana ay sabihin niyo po sa amin para mabigay po namin sa inyo yun pong address ng venue. At isa pa, yung ating Lord's Supper ay isasagawa po April 12, 2025. Ito po in-person sapagkat aalalahanin natin ang ating Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas. Gagawin po itong in-person sa Fremont, California, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay araw ng Sabado. Kaya kung kayo po ay makapupunta, kinakailangan po mag-register po kayo. Pakisabi po sa amin para makumpleto namin yung bilang. This way, magkakaroon po tayo ng angkop ng mga utensils para po sa mga participants. Kaya pakisabi po sa amin kung kayo po ay dadalo sa ating Lord's Supper. April 12, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. At gusto din po namin ibalita sa inyo, just in case kung meron po kayong balak, meron po tayong isasagawang in-person na pagsamba, tsaka isasagawa rin po natin yung bautismo doon po sa bandang Far East. Gagawin natin sa Singapore. Yung oras po to be determined, pero ito ay October 18, 2025. If you are interested in joining us, let me know para po malaman namin kung gaano kalaking venue ang kakailanganin para po sa pagtitipong ito. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. O halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.